Sige po, sa 1 Kings chapter 18 verse 20 to 22, basahin po natin as you can see on the screen. So Ahab sent a word to all the Israelites and assembled the pagan prophets together at Mount Carmel. One place, one location, one time. There was an assembly. And Elijah approached all the people and said, hanggang kailan ba kayo magkakaroon ng dalawang isipan o dalawang panukala? Opinion could be translated sa Tagalog na suggestions or other words from the mouth of other people, panukala, kaisipan. And then, itong sabi ni Elijah, kung ang ating Panginoon ay Diyos, sundan niyo siya. Ngunit kung si Baal, of course, sundan niyo siya. But the people of Israel did not answer him. They remained silent. Manalangin po tayo. O Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa iyong salita. Lord, this is a wonderful verse. This is a wonderful day. November 29, 2020. We will have our last hooray sa pagtatapos ng 2020. Finish what you have started. Finish what you have established. Make us firm and steadfast and steady, that through the shaking times, our faith will be secured and standing strong. Holy Spirit, give us a penetrating power. That your fragrance will rest in this place. Your fragrance will be smelled in our lives. Pag mabaho, iniiwasan. Pero pag mahalimuyak, pinagkakaguluhan. At magi kaming mabango sa paligid ng karamihan. At ang pito sa kanila ay yayakap at hihipuin ang aming laylayan at sasabihin, ipakilala mo nga sa amin ang iyong Diyos na pinaglilingkuran. Aming Ama, salamat. Last days are good. End times are not threatening because that is the fulfillment of the closing of the book. That you will bless ultimately those who are believing believers. Meron kasing doubting believers, pero believing believers who fight the good fight of faith and see the victory that will come into their lives and into their families. Salamat po. We give you back all the honor and all the glory in Jesus' name. Amen. Sumigaw nga po tayo ng hallelujah! Yung pinakamalakas, yung nakakabingay, yung abot hanggang impyerno. Hallelujah! Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. You may be seated. Ano po? My message for today, 2 services ho tayo ha. Kaninang umaga, ganito rin ho tayo kadami. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. I'm so happy. Amen? This is the move. Don't wait for revival. Revival is already here. Hindi mo na kailangang manalangin pa ng revival kung alam mo naman na ikaw mismo ang kilos ng Diyos. And I thank the Lord for giving us the connection to the same spirit that my dad is moving through. Narito ho ang pagkilos ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, my message for today is entitled, Two Opinions. Two Opinions. I may have my own thinking. Pastora Magda may have her own thinking. And her thoughts and my thoughts cannot be combined together. It's either I listen to her or I listen to myself. Kailangan may magwawagi. Yung payo niya o yung paniniwala ko. People can make advices.
but only you can make advances. Maganda, ano? People can make advices, but only you can make advances. Maraming pwedeng makialam sa buhay mo. Hindi ka na makakahanap ng asawa. May anak ka na pala sa pagkadalaga. They can say thoughts about you. But who can tell the mind of Christ? Hallelujah. Sinong makakapagsabi ng isipan ng Diyos? Who can annul His plans? Sinong pwedeng makapagbawi ng pangako ng ating Panginoon? And I know this verse, Jeremiah chapter 29, verse 11, for I know the plans that I have for you, the thoughts of peace and not of evil, and I will give you an expected end. Kung ikaw ay may plano, may higit na plano ang Diyos sa iyo. At yung plano mo, katiting lang sa plano ng ating Panginoon. You can never match the plans of God over your life. Napakasarap isipin na tayo ay nagsasama-sama, hindi lamang para makasimba. Nagsasama-sama tayo para lumago, humusay at tumalino. Sapagkat ang bungay hindi pwedeng makapagmalaki sa ugat. Sapagkat ang ugat ay ang ating pananampalataya. The fruit cannot boast to the root, oy, matamis akong mansanas, matamis akong saging, matamis akong pinya. No. You become a fruit because of the root. And that root is dependent on the soil. Ang bunga at ang ugat ay nakasalalay din kung saan itinanim. Sapagkat hindi lahat ng pinya ay matamis. Hindi lahat ng santol ay masarap sapagkat hindi lahat ay pare-parehas ng lupang pinagkataniman. Nagtanim ho ako ng abukado sa aming bakuran. For the last 5 years, hindi ho ito namunga. Dahil lang sabi nila, Pastor, bakla ata yung inyong abukado. Sabi ko, meron bang ganoon? Bakla. Dahil may mga, ano pala yan, may mga genes na kung sinasabi. Kasi sa bayan ng inyong lugar ay mga palay ang nakatanim, kaya maaring hindi ho pwedeng mamunga ang puno. Ilang beses ho kaming nagkaroon ng langka, lahat ho ay nasisira. Ang lalaki. Pinopost ko pa sa Facebook. If you will not be planted in the right soil, the seed will be destroyed. Kaya kailangan ikaw ay maitanim para maitanim sa tamang lupain para yung expectation ng tamang bunga ay iyong mapakinabangan. Kaya kung gusto mo ng isang pananampalatayang Kristiyano na masaya at maligaya, kailangang sumama ka sa ang paniniwala ay ang Diyos ay tapat at napakabuti. There are a lot of branches in the Christianity, and categorically, most of them turn to religion. Marami hong branch ang Kristyanismo. Marami ho ang turing natin ay relihiyon. Sapagkat ang relihiyon ay lupon ng samahan na maraming kautusan na dapat ito ang iyong maging pamantayan. Na ikaw ay nahuhusgahan pag hindi mo nasunod ang lahat ng kanilang nais na mangyari. Tandaan po ninyo, lahat tayo magsusuko sa ating Panginoon. All human beings are appointed to die how many times? Once. Ilan daw po? Isang beses. Kaya ang buhay na ito ay dapat nating ilagak. Kaya huwag nating paniwalaan yung kanyang opinyon. Huwag nating paniwalaan yung kanyang idinadagdag pa sa natutunan nyo na. Sapagkat yung pinaniwalaan mong nilagak mo ang puso mo, yun ay magiging matibay hanggang sa walang hanggan. Hindi ka na madadayat basta mabubunot ng kung ano pa mang aral, sapagkat ang alam mo, kay Kristo, sapat na ang iyong kaligtasan. Si Kristo'y naparito para sa makasalanan katulad ko't katulad mo. Si Kristo ay naging mahirap upang ikaw ay maging masagana. Dinanas niya ang 39 na latay, latigo at pahirap at pasanin, koronang tinik, upang sa atin tayo makaranas ng kagaanan. Jesus said, I have come so that you will have peace. Peace is what I give you and what I leave you. But I'm not telling that you will not have heartaches.
But be of good cheer. I overcame it and you will overcome it. Kaya balikan po natin yung atin pong teksto. Elijah is in a situation that, like for my example, I'm the prophet Elijah and you guys are the 450 false gods follower. Mag-isa lang ako. Ang napakasaklap, meron din kakampiho si Elijah. The people of God, the Jews, the Israelites. Anong sabi sa verse 22? Balik nga natin. Ayan. But the people, Israel, did not answer him. Yung mga kasama niya at kakampi, takot, duwag, at walang say. Marami yung ay ganyan. Gusto ng pagpapala, ayaw ng pagpapagal. Gusto ng benepisyo, ayaw ng sakripisyo. Ano ang nauna? Sweldo o trabaho? So you need to work out because God hates lazy people. Huwag pakainin ng tamad. Huwag nating masyadong i-over-spiritualize that God will do the rest. Yes, God will do the rest. But you need to walk as well. Darating ang trabaho, darating ang koneksyon, darating ang promosyon. As you keep on moving, as you keep on searching for the right way, as you pray to God. Pero pagising mo sa umaga, this will be an ordinary day, marami na naman kliyente, buwisit na naman, bad trip na naman yung boss namin, hindi kami nakapag-close ng deal, hindi namin na-reach yung aming quota. If your perspective is always failing, it will operate. It will manifest. It will have the conclusion of your day. Pag inisip mo na mahirap ang buhay, hindi maganda ang araw na ito, Friday, closing, overtime, etc., etc. Kaya pag uwi mo, ikaw ay lugapay at wala ka ng panahon na makipag-usap sa iyong asawa at sa iyong mga magulang at sa iyong mga anak kasi you are so drained by the problem of your office. Pero hindi dapat ganon. Dapat pag uwi mo galing opisina, dapat masaya ka. Kaya ako, after I preached 2 services this Sunday, uuwi ako masaya. Kasi ang paglilingkod hindi nakakapagod, ang pagtatrabaho hindi nakakapagod, sapagkat ginagawa mo ito ng maligaya. Amen. Kaya kapag ka maligaya ka, masaya ka. Yes. And being happy is a choice. You might be driven by the influence of the culture of your office, or you might be driven by the presence of God. Tayo'y maraming nakakasalamuhan na hindi mananampalataya. But we don't go after their standards. We have our own standards. Kung sila'y nagmumura, ako hindi nagmumura. Kung sila'y nangungupit at nag-undertime, ako hindi. I will be excellent. At dahil ang Diyos ang aking pinaglilingkuran, malapit sa akin ang promosyon. Kaya, malapit sa akin ang promosyon dahil ako ay may debosyon. You cannot expect something na hindi ho kayang arukin ng inyong isipan. 450 versus 1 prophet. And then, yung mga kakampi niya, they didn't say any word. Wala man lang nagchuchu kay Elijah. Hindi, pare, kasama mo kami. Sige, order ka ng 3 bulalo, kami magbabayad. Walang ganoon, mga kapatid. Walang second demotion. Walang second hands up na, sige Elijah, alam namin, God parted the Red Sea in the times of Moses. We're talking about 1 Kings. And perhaps they have heard the report that God was with Moses. God was with Joshua. God was with the judges. Here we go sa 1 Kings. God is establishing a kingdom. Marami yung kasi sa atin, nakatanghod at nakatunghay sa karanasan ng iba, na akala ninyo hindi pwedeng mangyari sa inyo. Alam nyo, I'm so cool about it na pag may naiinggit pala sa iyo, palatandaan nyo na pinagpapala ka ng Panginoon. Imagine mo, ikaw na yung tumulong gumawa ng mabuti at sasabihin ng isang samahan, ng isang organisasyon, na po pwede ba pagka tutulong kayo, wag pang sarili lamang at kailangan
Hindi kayo gagawa ng hindi namin alam. Sabi ko, iba ata ito Okay lang. Pangalawa, nag-post ako sa isang GC group chat. At ang sabi ko, mapopospone ang araw ng Pasko. Sa January na. Dahil si Santa Claus ay i-quarantine ng 14 days. May nag-react. Ang sabi niya, hindi totoo si Santa Claus. Yan ay bulaan. Yan ay... Kapwa mo, pastor, yun, ha? Well, all we want is a little laughter, a clean joke. Of course, we do not believe in Santa Claus. Of course. Ako pa ba? Para bang, ano bang kausap mo? 5 years old na naniniwala. It's just a pure and clear joke. Alam niyo, ito nakita ko. Ang taong laging problemado at walang tagumpay magagalitin. Tingnan mo ang iyong katabi. Ang mga taong puro problema at bayarin ang iniisip, yan ang mga taong mainggitin. Salamat sa Diyos. Walang mainggitin sa biyaya ng Diyos. Salamat sa Diyos, masaya kayo sa pagpapala ng bawat isa. Masaya kayo sa ating naabot na biyaya tagumpay. Being jealous is a cancer to our spirit. Anong kinabagsak ni Saul? Inggit! Anong narinig ni Saul? Si David, 10,000 ang napatay. Si Saul, 1,000 lang. And it aggravates him. At dun ho, nagkawasak-wasak ang kaharian ni Saul. Ang mainggitin, masungit. Ang mainggitin, lagi niyang gustong lagpasan yung nauna sa kanya. Pero kung mauunawaan mo, God operates in different seasons. May nauuna at may mahuhuli. Tandaan mo, remember the parable of the wages? May nagtrabaho ng umaga, may nagtrabaho ng tanghali, may nagtrabaho ng 30 minutes na lang, katulad ni Aris. Closing time na. Anong sabi ni Jesus? Pasweldohin din niya ng tama. We cannot stop whom God wants to be blessed. Kaya kahit hindi maalam, pag napusuan ng Panginoon, pagpapalain siya para yun ang maging daan, para maging maalam sa ating Panginoon. I cannot tell you para pagpalain kayong maging maalam sapagkat minsan ako din ay hindi maalam. Because there's no formula. There's no formula of a successful prayer life. There's no formula of what kind of devotion that you will practice. Because the way will always comes directly from God. Ang Diyos ang mangungusap sa atin kung anong tamang presentasyon na ating gagawin. Sapagkat pag formula, abstract, basic, galing yan sa libro. Pero pag spontaneous, rhema, revelation, it is what we call led by the Spirit. Kaya ako naniniwala ko ang church na gagamitin ng Diyos sa susunod na move ng Banal na Espiritu ay yung mga hindi natakot sa COVID-19. Things will get worse, I tell you. Cashless society will appear. Sasakyan lang nga ngayon, kailangan naka-RFID na. And there will be more transaction using GCash and credit cards and Paymaya and cashless transfer. It will be more. It will be often. Uunti na ang pipila sa bangko. Uunti na ang mag-e-enroll ng kanilang calamity loan sa SSS. Everything will be done online. Nakakatakot. Pero tandaan po ninyo, ang may takot sa Diyos ay mananatiling matibay at matatag. Nakukuha ba ninyo? They will have opinions. Scary na, Pastor, ang mga darating na panahon. Ang pagbabalik ng Panginoon, hindi kinakatakutan. Ito'y pinaghahandaan. Sapagkat kung hindi ka handa, kailan pa?
Kung hindi ka sanay sa langit, ba't gusto mo sa langit? Please forgive me if I will use this example. Marami sa mga kamag-anak ninyo, mga mahal ninyo sa buhay, mga nagsimatay ang inyong mga tiyahin at mga tito at mga kamag-anak, and everybody is wishing that they are in heaven. Gusto nila nasa langit lang, wala pupunta sa impyerno. Para saan pag impyerno? Diba? Nagpapasalamat, ika-4 na pong araw, anibersaryo, nagdadala pa ng prutas, at talagang salamat, nasa langit ka na, Daddy. But are they really in heaven? Hello? Kaya what I'm saying is not an opinion, it is the truth. Walang pupunta sa langit na hindi tinanggap ang ating Panginoong Hesus. Kaya your duty is to tell the whole world that Jesus lives. As He lives, we live. As He died, we've been resurrected. As He's been crowned, we are crowned. And we are the righteousness of God. And we are favored and we are blessed in all spiritual aspect. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya kapag hindi ninyo naakap yung foundation na yon, it's very simple. Hindi pinag-aawayan ng relihiyon, hindi pinag-aawayan pananampalataya. Because the greatest commandment is love. Anong sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13? The greatest thing na dapat ninyong matutunan, faith, hope, love. One more time. Faith, hope, love. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. But the greatest thing of all is love. Itong tatlong salitang ito, matitindi na. Pananalig, pag-asa, pag-ibig. Wala na akong magamit na superlative words na pwedeng mag-describe dito sa tatlong ito. Pero daig ng umiibig ang may pananampalataya. Daig ng umiibig ang may pag-asa. Sapagkat pag may pag-asa, may pag-ibig. Pag may pananampalataya, umiibig, you cannot reverse it. When you have love, you can have faith, hope, and love. Because perfect love, ano ang kasunod? Cast it out all fear. As we go back, Elijah is very indignant and instructive. He began to prophesy in a time of immediate crisis. What if the fire won't come down? Paano kung hindi bumaba yung apoy? Paano kung hindi ko nararanasan yung kasaganaan? Paano kung lagi ako napuputulan ng Meralco? Paano kung the decisions that we made 10 years ago is a mistake? Paano kaya ang kalalagayan at kahihinat na yung paglilingkuran at kapasyahan ko noon ay kapalpakan ngayon at everything is not going on my side or everything is not going okay? May mali sa pananiwala, may mali sa mga kapasyahan. That's why you need to adjust and to tweak. And I thank God, yung mga naging kapasyahan namin, ngayon inaani na namin. Amen. Don't just look at me as a blessed person. Look at me that we move and walk in the realm of faith. Dahil ang desire ko, maging pinakamayaman kaysa sa pinakamaunlad na tao. Why? Because if I have more, I can give more. The least that you should do and you should not do ay magmakaawa sa tao para humingi ng tulong. Anong sabi ng isang kapatid? Nung nakita niyang namatay ang kanyang nanay, na walang tumutulong sa kanya, hindi niya maiarkila ng ambulansya para maitawid sa morgue. Alam niyo, pag namatay ka, morgue, 12,000, imbalsa mo. Wala silang kapera-pera. Pero yun ang naging mitya na mamuhi siya at magalit sa kahirapan. Amen. Pag mahirap ka, pagtatawanan ka.
Pero pag mayaman ka na may pananampalataya, ikaw ay makakadagit ng kapwa mo mayaman at pati mahirap. Maaakay mo na magtiwala sa ating Panginoon. At maaakit mo na kumain sa restaurant, sa bag of beans. Hello, bag of beans sa Tagaytay. At order ka ng cappuccino. Sometimes what we think is we cannot afford it. When can you afford it? When can you afford it? Hindi ako para sa brand new na sasakyan. Pwede na ako sa second hand na sasakyan. O di second hand nga ang binili mo, lakas naman sa gasolina. Second hand nga yung motor, lagi namang sira. Sometimes we need to adjust our thinking. Nadaperwisyo na ako sa luma at second hand na sasakyan. Ako, galing ako sa second hand na sasakyan. At ito naman ang sakripisyo ko. Tuwing nasisira ang mga sasakyan namin na second hand ng tatay ko, maghapon ako nagbabantay sa mekaniko. At yung mekaniko na pinupuntahan namin, yung pinakamarumit, pinakamura. Kaya kapag nandun ako, nagbabantay ng sasakyan, amoy gasolina ako at amoy krudo. Dadalhin yung binaklas na pyesa, maghahanap ka ng sa auto supply, hanggang sa Marikina, nakakaabot ako hanggang sa Banawe, naghahanap ng pyesa kasi nasira na yung second na sasakyan. My dad is using an old Pajero 2005 converted from Subic from Japan. Lagi nasisira ang alternator. Lagi akong bumibili nung parang ionized na carbon na 2.5 lagi. Every 2 months, lumuluwag yung alternator na. Sabi ko, hindi na ba matatapos ang pagkasira ng alternator na ito? At wala akong magawa kundi sumunod sa tatay ko, magpagawa ng sasakyan. Inuubos kong maghapon ko, nakabantay, nakatutok. Baka manakawan ng pyesa doon sa mekaniko na aming pinagagawan. Pero may pagtatapos pala. Tingnan mo yung katabi. May pagtatapos. Don't think that promotion is a luxury. Don't think that a new blessing is a luxury. If you know that you are qualified, you can have it all. You can have it all. If you know that you are qualified, you can have it, even if it is as big as the universe. Anong sabi ni Creflo Dollar? If there will be person living in Mars and need to be evangelized, I will pray in the name of Jesus that God will give me a space shuttle to go to planet Mars and proclaim the gospel of Jesus. Ang salita ng Diyos, hindi ho natin tinitipid. Sapagkat expensive ang kabayaran para maihayag ang gospel na ito, buhay ng ating Panginoong Yesus. Senseless and useless if we will not experience the power of God. Senseless and useless. Pag isang kahig at isang tuka ka pa rin. Senseless and useless. Pag pang-boundary lamang ang hinihiling mo sa ating Panginoon. Senseless and useless if you are just having enough. Pag napapagod ka, mali ang trabahong ginagawa mo. Sapagkat pag ibinigay ng Diyos, maligaya kang nagtatrabaho. Pag napapagod, lakas mo ang ginagamit mo. Pero kahit overtime ka at masaya ka, ang Diyos ang iyong kalakasan. That's why I learned to wait and be patient and be thankful and be filled with gratitude. But starting 2010, breakthroughs started to come into my life. Ako ho ang kahuli-huli ang nakaranas na magkaroon ng brand new sasakyan sa magkakapatid. Si Jonathan at a young age, he has his own Ford Focus, 2010, at a young age, single, pero may brand new sasakyan. Dahil nagnegosyo siya at marami siyang mga pinasok na sideline before he been into the ministry. Lalo na ang aking panganay na kapatid. He has been blessed with a good connection. Every 3 years, 4 years, nagpapalit siya ng sasakyan. At ako ho ay parang asong sumisinghot ng mabangong kutsyon at ng mabangong leather seat. And
The devil's suggestion is you will not have that because you are a full-time pastor. Your church is small. You cannot do it. You cannot have it. Wala namang maibubugay ang mga kasama mo. Actually, ikaw pa nga nanlilibre sa kanila eh. Totoo naman. Dati ako palagi ang bumubunot pagkasama ko mga leaders. Totoo din. But building the foundation, building the culture, makinig. If you will not develop a culture, you will become a vulture. Ano ba Tagalog ng vulture? Uwak, di ba? Mababang uri ng ibon. So if you will not have the kingdom culture, anong kinakain ng vulture? Dead things, scavenger. So pag hindi na bago yung mindset mo, sanay ka na sa pinagliitan ng kapatid mo. Okay yun, pang 1 buwan, 3 buwan, walang problema. Pero hindi laging ganoon. Masarap na gumamit ng brand new sasakyan ng ibang tao, pero mas masarap din pala na ikaw ang makakagamit. I started to dream. 3 years later, 2012, the Lord gave me an opportunity to acquire my first brand new car. And it is a mid-size AUB, Toyota Innova. But it's good. It's very good. I love it. It's a family car. Alam niyo ako, pag pumapasok sa mga transactions at dealing, ahead ako mag-isip, kailangan hindi kikita sa akin ng bangko. Hindi nila ako magugulangan. Kailangan mas matalino tayo sa daigdig. Sapagkat ang daigdig gustong gipitin ka lagi. Kaya kung hindi ka magsisimula ngayon, kailan pa? Kasi yung 2 million ngayon, after 5 years, 4 million na yung property. Kung hindi mo bibilhin ngayon, 4 years from now, college na yung panganay mong anak. Nagko-compile, nag-accumulate. Hanggang sa mabubwisit ka na lang. Kasi narinig mo ang katotohanan. Narinig mo na mangarap, pero hindi mo ginawa. 2 opinions. Hindi ito para sa akin. Para sa matatalino at malalakas lamang yan at may scholarship at may degree ng bachelor's degree. Pero bakit merong hindi tapos ng pag-aaral, hindi pa idinideliver yung order, advance payment na? Hello! Hindi tapos ng pag-aaral pero may namumuhunan ng daang-daang libo. Anong tawag doon? Hindi ba biyaya ng Diyos? Sapagkat pinaniwalaan mo, ang Diyos ay mahaba ang kamay, hindi siya bingi, hindi siya bulag, hindi maigsi ang kamay, para abutin ang iyong mga pangangailangan. Don't settle for less or others' opinion. Basagin ninyo ang kahirapan sa inyong pamilya. Basagin ninyo ang sumpa sa inyong tahanan. Aalis ka sa mahirap na lugar. Aalis ka sa kasalanan sapagkat ang biyaya ng Diyos ang iyong kalakasan. What made God to move? It's because of my faith. At ang sabi nung stepdad namin, ni Cathy, na nasa US, Cathy, may regalo pa pala ako sa iyo nung kasal, hindi ko pa naibibigay. Ano ang gusto mo? Aba, hihimatayin ka. Ano ang gusto mo? Pagka gano'n ang mga tanungan, sabihin mo na, wag gano'n. Nakakahiya naman po. Baliw. Pag tinanong ka, huwag ka nang, di ba? Kung sinabi ko, kailangan, sabi mo, kino-coach ko yung asawa ko, kailangan natin ng sasakyan, pandown. Yung panghulog, madali na yun. Tinuos ko na eh. 16,000 lang, kayang-kaya natin yan. Mga 3 beses lang ako magkakasal niyan sa isang buwan. Ayos na. Okay.
Basta wag lang mamamatay kasi pagka mamamatay, ikaw pa mag-aabulo eh. Binyag kasal lang, pwede na. Yeah, just kidding mga kapatid. Buhay pastor yan eh. Pag-counseling, madalas yan, TY. Kaya masaya ang pagpapastor. Sinasabi ko sa inyo. Paiyakan, pero the reward is extravagant. Amen. The reward is lavish. 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 Pag magpala ang Diyos. Pag right time, mabilis. Kaya kapag pinuti, salitang Quezon yun eh, pagka kinuha o inani ng wala sa panahon, mapakla at maasim. Nung sinabi, ano ba ang gusto niyong regalo? Tinapi ko sa puwet ang misis ko, sabihin mo na dali. Kachat namin sa messenger eh. Sabihin mo na. Eh, wala kaming sasakyan. Binenta namin yung luma namin sasakyan. At ang sabi niya, magkano ba kailangan niyo? Malaking down, maliit na hulog. Yan ang lagi ninyong tatandaan. Mas malaking down payment, long term, mas magaan. Huwag kayong magpapadaya kay brother, nagtitinda sa sasakyan, low down payment. Ako huy makikipag-away doon sa ahente ninyo. Pag sinabi niya na low down payment, murang sasakyan, pero sasabihin ko sa inyo, malaki ang monthly bill niyan. Makikipag-away ako sa ahente ninyo. Sasabihin ko sa inyo, may freebies, mating, pre-LTO, pre-insurance. Tuusin natin. Malaking down payment, mas malaki ang savings ng maliit na hulog. People are always full of lies. But godly people always desire for the best in you. Amen. Kaya nung natutunan ko ang laro at kalawkaw ng financial industry, hindi nila ako maloloko. Sapagkat mas advance akong mag-isip. They have the ability, but I have the mentality. Amen. They cannot get advance over me because I have the wisdom of God. I have the mind of Christ. Kaya, if you want to desire for great and good things over your life, strive for it. Huwag kang makikinig sa sinasabi ng biyanan mo. Pag hindi mananampalataya, shut your ears. Shut the door. At si Elijah ay on a critical point. Because according to the history, merong impending destruction na mangyayari sa bansang Israel. 150 years before Israel was to fall, becoming the lost 10 tribes, and so God was beginning to make a powerful witness. God is preparing a witness. Pahirap po ng pahirap ang buhay. But God is preparing a witness. Sabihin natin, saksi. At ang saksi, kailangan merong ebidensya. Hindi lang pwedeng ngawa na ngawa. Ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos nga ay napakabuti. Saan diksyonary yun? Ang Diyos ay napakabuti. Mare, pautang naman, 5,000. Lakas mag-hallelujah nun, ha? Okay lang mong mangutang, okay lang. Pero kailangan may pagtatapos. At ang utang, binabayaran, hindi tinatakbuhan. Pag mangungutang, sis, pautang. 3,000 lang. Babayaran ko pag dumating na ang padala. Eh, okay lang. Pay when able. Yung iba naman, sinasamantala yung able. Hanggang ma-disable na, hindi na nabayaran. Pag pay when able, magpaparamdam ka rin. Sis, wala pa eh. Nakukuha ninyo? Pag sinabing pay when able, do not abuse the gratefulness of the one who gives you an opportunity for the lengthy space na ikaw ay magkaroon ng panahon para makabayad. Babalikan mo pa rin. Sis, hintay-hintay lang. Baka sa January, pwede na. Basta utang, kailangang bayaran. Kahit pay when able. At
makikita nila na pag sila ay mas pinagpala, Mare, pare, 3,000 lang naman yan. Pabonus ko na sa iyo yan. Sapagkat 10 truck naman yung aking hahakuting buhangin sa gawin ng Bulacan, kaya tubo ko na yan, hindi mo na kailangang bayaran. You should be conscious. You should be conscious. You should be conscious. And remember this, mga kapatid, you should become powerful witnesses. Ang trabaho ni Elijah, listen to this, Elijah's work was to reveal the true God to Israel. Kasi nga, yung mga Israelita, quiet eh. Dati ang mga taga-biyaya, pag may ambagan, quiet. Siguro yung iba. Meron nga isang kapatid na may kakayanan. Every time na ako may ginagawang malaking project, is every time as well na hinuhold niya yung kanyang tithes and offering. Parang, ayun na naman, may project na naman si Pastor. Hindi muna ako magbibigay ng tithes. Gagastosin na naman yan sa mga proyekto. Oh, sige. At tatanungin ko yung treasurer namin dati, nagbigay na ba si ganito? Wala, Imik, quiet. Kailangan natin bumili ng ganito. Wala, quiet pa rin. Meron palang mga ganong tao na kapag nakikita kanilang umuunlad at alam nila na ikaw ay gamit para sa kanila, they withhold the things that they can give. Pero sabi ng Biblia, if you have the power to do it, do not withhold it. Kapag ka may kakayanan ka, wag na wag mong pipigilan. No name dropping. It's an anonymous. Anonymous, unanimous. Pag ano, may project na ganito, tutulungan, may ganito. Alam nyo, kaya nayamot ako ng gusto. Nagkabaha din sa Malaban. Namigay ako ng bigas sa mga membro. Inabot ako ng 3 araw para makapag-ingkas ng cheque. Sabi ko, na ba namang klase itong mga nakasama ko? Napakakukuripot! Lord, alisin mo na sila sa buhay ko! At the more we excel and I grow in the knowledge of God, mas lalo ko silang nagiging kalaban. If you cannot respect the anointing of the pastor, you will always be in regrets. You will always be, meron laging tinik. Pero yun pala ay gamit din ng Diyos. Para ikaw ay tumibay at tumatag. Para ngayong 2020 at pandemic, may inihanda ang Diyos na sistema at programa na kaya nating magbigay ng cash assistance sa mga kawawang miyembro ng ating hong kapatiran. And we did it because God is on our side. God is a generous God. Hallelujah. Life is all about decision making. Pagsimba nyo dito, it's part of decision making. Yung suot na isusuot mo, it's part of decision making. Yung sapatos na gusto ko isuot yun, it's part of decision making. Yung kulay ng gusto mong cabinet, yung manggagawa na gusto mong gumawa ng cabinet mo, it's a part of decision making. Every day is a decision making. And Elijah has to make decisions. At ito ho ang inyong mapapakinabangan pag tama ang inyong desisyon. Tingnan po ninyo ito. Pag tama ang iyong kapasyahan, ikaw ay laging magiging masaya. Poor choices, poor results. Number 1, your best decisions reflects your values. Values, kaugalian, pamantayan. Kaya kapag tama ang desisyon, I say this one time, if you have the right decision, you will have precision. Medyo English pero tatagalogin ko. If you have the right decision, precision means accuracy. Kaya kapag ikaw ay nag-asawa o ikaw ay nagpadalos-dalos, it will be dangerous. Ang nagmamadali, don't get ahead of God. Let God be in front of you. Intayin mo na gamitin ka ng Diyos. And I believe 101%,
mas nag-grow at umunlad ako nung ako'y naging pastor ng biyaya ng Diyos Binyan. I grow a lot dealing with problems, depressions, and insecurities, and challenges, finances. I never thought, because I have a second observation, ma-establish ko lang to, ibibigay ko na kay Pastora Magda ang leadership. That's my thinking. 2011, 2012. I want to be with my dad. Comfort zone. Walang renta. Bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Pero God dealt with me. Because if I quit, hindi makakapakinig si Brother Roberto. If I quit, hindi makakapag-supply ng maraming sombrero si Brother Alexis sa Camp Crame. If I quit, hindi mababago ang buhay ni Brother Belmore. If I quit, nasa na kaya si Brother Bernard? If I quit, nasa na si Harley? If I quit, nasa na si Sister Virgin na inaaway ng ibang simbahan? If I quit, nasa na kaya si Sister Vilma at si Brother Chris? Alam nyo, as they heard the testimony kanina about men's ministry, anong sabi ni Brother Ariel? Hindi na namin pinipilit ang mga kalalakihan nyo. Kailan ba ulit ang kasunodin yung gawain? Masaya ho nakasama ang pamilyang mananampalataya. Masarap kausap. Ang pinag-uusapan ay tungkol sa Diyos, ang tungkol sa Kanyang kabutihan, at tungkol sa Kanyang karangyaan at kadakilaan. Ito na yung mga panahon na hindi ko na ipipilit ang pag-aanyaya sa inyo. Kung ayaw ninyo, di huwag. Pero pag gusto ninyo, bukas palad namin kayong tatanggapin sapagkat ang mga sasakyan ay nariyan para gamitin para sa Panginoon. Your best decision reflects your values. Your best decisions are birthed through prayer. Your best decision gets wisdom from others. Your best decisions are committed to God. The Lord needs men and women who knows how to make wise choices, who are growing more mature day by day, and who can commit their decision to the Lord and press on. We are the temple of the Most High God. That's why we need to live holy. We are the people of His pasture. Sa 2 Corinthians chapter 6, verse 16 to 18. We are the temple of God in whom we should follow, the idols or the living God. Choose whom you will serve today. Kaya ang sabi ho ni Elijah, if the true God of heaven is God, then serve Him. Kung mga ribulto at mga santo, sila ang inyong maging Diyos, di paglingkuran nyo sila. Do not worship idols. They are less than useless. Less than useless. Walang kapakinabangan. They are powerless. They cannot help you. And much especially, they cannot save your soul from eternal death. And worst of all, they will bring the judgment of God upon all who worship and serve them. In closing, ito na. 450, kayo yung 450, ako yung propeta. At nandito sa background ko, yung mga Israelita na hindi sumasagot kung sino ba talaga ang tunay na Diyos. And God will raise up a person, a leader, a someone, a somebody, a nobody to become a somebody. O sige, kayo muna mauna. Anong ginawa ng mga propeta di Baal? Tinawag nila yung kanila Diyos. Baal, Panginoon ng Baal. Ewan ko kung ano sinabi nila. Hindi naman sila kalagay sa Biblia. Tinawag nila. At ang sabi ni Elijah, laksan niyo pa, baka hindi kayo naririnig. Buong umaga, inabot na ng katanghalian, palagay ko mga 4 na oras, yung kanilang ritual. O sabi ni Elijah, o mga bugoy, ako naman. Tumigil-tigil na kayo, ako naman. 12:30 or 1 o'clock in the afternoon, binuhusan niya ng tubig yung alay. Naghukay ng trenches, yung ganito ho, parang kanal. Hukay siya. Nanalangin. Pag alam mo at kilala mo, madaling kausap. Pag kilala niyo ako, madali akong kausap. If you have a connection and relationship,
Di ba? Nang one time, I really need a backup. At kailangan ko na ma-release yung ganitong halaga. At kailangan ko ng tulong dahil yung bangko ko nasa Green Hills pa, pero kailangan ko ng pera na ma-release. But on a point of time, sumagi sa isipan ko, lapitan ko si Sister Shirley. Sabi ko, Sister Shirley, may malaki akong transaksyon. Pwede mo ba akong tulungan? At itong kapatid na ito, tuwan-tuwa na tumulong sa pastor niya. Sige, pastor, tutulungan kita. At dahil kami ay magkakilala, lahat ng proseso, lahat ng verification, nilaktawan ko. Sapagkat yung pala, ang pipirma pala nung kailangan kong manager's check, ay siya din pala. Hindi ho maliit na halaga. 6 ho ang zero nung akin nung ini-encash. Pero I need a backup. And because she knows me, and I knew her, it becomes a point of connection. We can trust each other and believe each other. Kaya kapag kakilala mo ang Diyos, hallelujah, at alam mo yung tinatawag mo na hindi Diyos na nasa itaas, hindi Diyos na may kapal. Ang aking Diyos ay may pangalan. Siya ay si Jesus. Siya ang tupir ng buhay. And when you ask, you will receive because I know Him completely. Kaya kilala ni Elijah ang kanyang Diyos. Simple. He prayed for 3 minutes and then the fire fall down. Hindi ho struggle ang katugunan sa panalangin. Ang struggle ho, kaya mo bang paniwalaan na tutugunin ka ng ating Panginoon? Magsisiho tayo sa ating pag-aalinlangan. And as I close this very afternoon, God is straight to the point. Huwag nang paligoy-ligoy. Huwag nang paikot-ikot yung panalangin mo, dadaan pa ng Cubao, dadaan pa ng Novaliches. Diretso na. Diba? Gusto mo ng ganito. Sabihin mo na, yung totoo. Gusto mo ba talaga ng puhunan? Magkano? Hindi po pwede na, mga 100 milyon. Joke yun, wag ganon. Kasi yung 100 milyon, hindi ka pa nga nakakahawak ng 1 milyon. Paano naman maging 100 milyon, kapatid? Unahin mo muna yung kaya mo. Makapasa ka muna sa board exam bago malaking sweldo. Nakukuha ninyo. Makasal muna kayo bago ang malaking pagpapala. Yun muna ang unahin natin. Fix one problem at a time. And that one problem might be crucial in the open heaven and the open doors for your breakthrough ngayong 2020. Fix the little things because it's the small foxes that can destroy a whole vineyard. It is the small anay. Mga kapatid, huwag kayong papayag na sa tahanan walang kibuan. Yung nagsasama na lang dahil for the sake nagsasama. Magkwentuhan ulit kayo. Magbiruan ulit kayo. Magkilitian ulit kayo. Mag-jack and puy din kayo ulit. Hindi, matatanda na tayo. Mami, huwag ka nang magaganyan. Papa, yung pustiso mo nga, hindi mo mahugasan. But unless you become like a child, you will never see the kingdom of God. Iba ho yung pagiging isip bata kaysa maging isang bata. Pag isip bata, malaki problema nun. Pero pag nagigi ka lang bata, masayang maglaro. Masaya na kumain na nakasalampak at nakakamay kayo at nagsusubuan kayo ng tawilis. Mamahal pala sa Tagaytay yung tawilis. Grabe yung tawilis. Sa Malaban lang ata nahuli yun eh. 350. Pero what's the culture? It's not the price or not the bill. It's all about fellowship. It's all about
Our God is bigger than our bills. Can you dream one more time? Kayo po, tatanungin ko kayo. Tingnan ninyo ako. Alam ko naman na habang tumatanda ako, lalo akong gumagawa po kasi maraming nananalangin sa akin. Diba? Paano mawawala tong tiyan na ito? Magsasamyupsal na naman. Di bale, sa 21 days of fasting, karirin natin lahat. Magpa-register na kayo ha. Aren, Brother Arnie, naka-up na ba yung ating yung registration? Yung sa fasting, Daniel fasting. We are all committed to that. Dahil parang nadadama ko, in the next 10 years, makakabili tayo ng building, makakabili tayo ng mga production equipment, and I think I could hire a lot of more people na makapag full-time with a good paying job sa biyaya ng Diyos. Amen? I could hire full-time worship leader. Amen? And you will be blessed. And if you believe, please stand up to your feet. Lord, make me a vessel. Magi kayong bingi sa negatibo. Dahil natakot na kayo sa positibo, dahil positibo lang COVID-19 ngayon, magi kayong positibo na ang Diyos ay Diyos ng biyaya. Ora ba, sikat. Alam niyo, salamat, nag-birthday si Bishop eh. O di nagkaroon tayo ng 2 services. At ito pang masaya. Dahil 2 services tayo, nakakadagit pa tayo ng mga ibang nagsisimba sa simbahan nila kasi sarado yung simbahan nila, di ba? Nako, natutuwa ako sa mga report ni Sister Aren eh. Na iba talaga ho ang Diyos. At I believe they will be joining the music ministry coming soon. Diba? Salamat. Tapakan natin ang ating Panginoon. Sapagkat ang agila, marunong lumipad mag-isa. Birds flies together, but eagles travel alone. Kaya pag marami kang kasama, maraming umpukan, maraming isipan, maraming kantsawan, puro bulahan. Pero pag marunong kang mag-isa, you just sit down and pray and receive the instruction from God. Ang sarap pong mapakinggan ang tinig ng ating Panginoon. Yung mag-isa ka. Minsan alam nyo, itong aking lament, being a leader sometimes, it's really very tiring. Minsan ito naisip ko na, problema na naman si ganito, si ganyan. Minsan naiyak na lang ako na napapagod din. Pero pag bumulusok naman ng gantimpala, malilimutan mo lahat ng mga problema at mga pasaway. Yung mga nangaaway sa iyo, tatawanan mo na lang. At ang sabi, pag hindi ka kinaiinggitan, ibig sabihin, hindi ka namumunga. Kaya kapag may naiinggit sa iyo, magpuri ka at magpasalamat sa Diyos. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang kanyang pag-ibig. Bow your heads, mga kapatid. It's 1:30 na. 11:30 na tayo nakapagsimula because we have delays and I cannot preach a 30-minute sermon. I cannot. Because I preach from my heart. Hindi ako nagtuturo dahil sinabi ni Daddy na ito ang ituro mo sa linggo. Hindi ako, ang tinuturo ko galing sa puso. At ako hindi nagtuturo dahil itong trabaho ko. Hindi ako nagpastor para maghanap buhay. Nagpastor ako dahil mahal na mahal ko kayo. Hindi ako nagpastor para magkasweldo. Hindi ako nagpastor para sa sarili ko. Matagal ko na kayong dapat iniwan. Pero mas pinili ko na manatili. Pero sasabihin ko sa inyo, kailanman hindi ako pinabayaan ng Diyos. I'm sorry, pero I just carried out my emotion.
mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko. That's why I want you to anticipate this. Nagsisimula ng kumilos ang malalaking pagpapala sa buhay ko. And I want you to become my defender and my attorney. Na kaya pinagpapala yan si Pastor Kenneth. Hindi yan nag-sideline. Hindi yan nagtinda ng networking. Hindi yan nagtinda ng kaserola. Hindi yan nagtinda ng vitamins. Wala yang ibang sinabi kundi ang Diyos ang dakilang manggagamit. Kaya ako, makita niyo man na ako ay may konting blessing. Hindi yan luho. Yan ay iniluha. Yan ay iniluha at ipinaglaban. Kaya kapag nakikita niyo ang bawat isa ay pinagpapala, may labanan yan. Hindi yan tumaya sa Candy Crush at nanalo ng Candy Game, Fruit Game na 5 piso, naging 100 piso. Hindi ho, pinaglaban. At yung isang kapatid, 2 years from now, he will retire for his job. Magkakaroon siya ng payback na 3 milyon. Kinakantsawan namin yung tithes niya, 300,000. Tatawa-tawa eh. But you know, that's life. If what God gives to you, you have to return it. And as I declare the blessing, I'll give you 1 minute. Panginoon, kausapin mo ako katulad ng pangungusap mo kay Pastor. 2021 is a big mission, mga kapatid. At ito'y open door para sa revival. There will be expansions and there will be acquisitions. Because your call is higher than your fall. Ang pagkakatawag sa iyo ay masigit pa kaysa sa iyong kabiguan. And ang sabi sa Zechariah 9:12, I will give you a double portion for each trouble. Kaya kapag 7 milyon ang nalugit na wala sa iyo, 14 milyon ang ibabalik sa iyo ng ating Panginoon. Yung nawala mong kotse, SUV ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Yung nawala mong puhunan, doble ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Yung mga panahon na ikaw ay nagkasakit at nahirapan ka, ngayon ang mga panahon, ikaw ay muling lalakas, at sisigaw na ang Diyos ay tapat at napakabuti. Okay lang na may St. Peter plan ka, pero huwag kang magpakaligaya na may St. Peter plan ka dahil hindi ikaw ang gagamit doon. Iba ang gagamit doon dahil mahaba ang iyong buhay. O, palakpakan natin ang ating Panginoon. 1 more minute. Let us raise the roof and honor God. Hallelujah! Let everything that has breath praise the Lord. Wala kang katulad. Wala kang kabantay at wala kang kapares. Mapalad ang Diyos. Mapalad ang bayan na siya ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Korada babaseka. Korada babaseka. Oh, dada baseka. Come on, let us pray in the Holy Spirit. Shekada baseka da 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 da. Korada, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish. Ask whatever you wish. Ask whatever you wish. Oh God. Shekada. Shekada Baba. Ask whatever you wish.
Look at the birds in the skies and the trees in the forest. They neither sow or reap, but they never go hungry. Because I created them. I created them. Wag ko kayong bibitaw. It is His good pleasure. It is His good pleasure to give you the kingdom of God. And the kingdom of God has no lack. Faith is the currency of heaven. Faith is a fact and faith is an act. It believes in the impossible, sees the invisible, receives the incredible. Panginoon, maraming salamat. We are going from two opinions to one truth. Na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. We will stay in one truth. He will never leave me nor forsake me. He will supply all my needs because Jesus is my provider. I will not die and I will live to speak out the glory and the abundant mercy of God. He is alive. He is a strong tower. He is the real deal. He is and is and is to come. He is the Almighty. Immeasurable blessing, explosive blessing, the far and beyond blessing, and He will give you peace, the shalom, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Mapalad ang bayan, mapalad ang bayan na merong biyaya ng Diyos. Mapalad ang bayan na may mga lalaki at babae na hindi napapagod. Hindi napapagod.